Paano kaya kung ang sagot sa isa sa mga pinakamalalim na tanong sa buhay ay nakatago pala sa isang lihim na pag-uusap sa gabi? Yan ang sisilipin natin ngayon. Isang misteryosong pagtatagpo sa pagitan ni Jesus at ng isang napaka-impluwensyang tao. Isang usapan na, bagamat nagsimula sa dilim, ang layunin ay magdala ng napakaliwanag na katotohanan. Ito yung tanong na nasa puso ng lahat. At aminin natin, siguro lahat tayo na itanong na to sa sarili natin, di ba? Paano nga ba magkaroon ng isang total reset? Isang tunay na bagong simula? Ang tanong na yan mismo ang sentro ng pag-usap na ating tatalakayin. Okay, so isipin nyo yung eksena. Hating gabi, tahimik ang lahat at sa gitna ng kadilimang yon, may isang taong may mataas na katungkulan, palihim na lumapit para humanap ng mga sagot mula sa isang simpleng guro galing sa Galilea. At sino itong bisita? Walang iba kundi si Nicodemo. Sa umaga, isa siyang bigating tao, respetadong pariseo, pinuno at guro ng Israel. Pero pagdating ng gabi, nag-iiba ang lahat. Nagiging isa siyang maingat na naghahanap ng kasagutan na lumalapit kay Jesus ng patago. Marahil, takot siya sa sasabihin ng mga kasamahan niya. Pakinggan nating mabuti yung simula ng usapan. Hindi ito isang deklarasyon ng pananampalataya, di ba? Para siyang isang maingat na ebalwasyon. Dahil sa mga tanda o milagrong nakita niya, kumbinsido siyang may koneksyon si Jesus sa Diyos. Ang punto de vista niya ay bilang isang tagasuri. Pero si Jesus, imbes na sabihing salamat sa papuri, diretso agad sa punto. Nagpakawala siya ng isang ideya na sobrang nakakagulat at kakaiba. Isang konsepto na yayanig sa mismong pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan ni Nicodemo. Ayan na, diretsahan agad ang sagot ni Jesus. Kailangang ipanganak na muli. Isipin niyo yun. Hindi lang ito simpleng pagbabago. Hindi ito pagdadagdag ng bagong kaalaman. Ito ay isang kumpletong pagbabago ng pagkatao. At kung wala ito, sabi ni Jesus, hindi mo man lang makikita ang kaharian ng Diyos. At dito, kitang-kita natin yung pagkalito ni Nicodemo. Bilang isang scholar, ang isip niya ay nakaangkla sa mga bagay na literal at pisikal. Kaya yung ideya ng muling pagsilang, ang unang pumasok sa isip niya ay yung literal. Paano? Babalik ako sa tiyan ng nanay ko? Hindi niya makuha yung mas malalim na spiritual na konsepto. So dito pala nagkakaintindihan. Narito ang lingwistikong susi sa buong usapan. Yung salitang Griego na ginamit ni Jesus, anothen, ay may dalawang ibig sabihin, muli at mula sa itaas. Ang narinig at inintindi ni Nicodemo ay muli, pero ang tunay na punto ni Jesus ay isang kapanganakan na galing sa langit, isang banal na pinagmulan. Dahil kitang-kita yung kalituhan ni Nicodemo, ipinaliwanag pa ni Jesus kung ano ba talaga itong misteryosong bagong pagsilang na to. At kinonekta niya ito sa mga konsepto na bilang isang guro at dapat ay alam na ni Nicodem. So hinimay ito ni Jesus sa dalawang bahagi. Pero tandaan, isang spiritual na pangyayari lang to. Una, yung tubig. Hindi ito literal na tubig ha, ito ay simbolo ng banal na paglilinis na matagal nang ipinangako ng Diyos sa lumang tipan. At yung espiritu, yan yung mismong kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng bagong buhay. Ito na yung konteksto na inaasahan ni Jesus na alam na ni Nicodemo. Kasi nandoon yan sa aklat ni Ezekiel, yung pangako ng Diyos na wiwisikan niya ng malinis na tubig ang mga tao at papalitan ng kanilang matigas na puso ng isang bago, isang pusong may bagong espiritu. Ito mismo yung bagong pagsilang na tinutukoy ni Jesus. At ang ganda ng analogiyang ginamit ni Jesus dito. Ang gawain daw ng espiritu ay parang hangin. Hindi natin ito kayang kontrolin. Hindi natin lubos na kayang ipaliwanag kung paano ito gumagalaw. Pero yung epekto nito, yung pagbabago sa buhay ng isang tao ay totoo at nararamdaman tulad ng ugong ng hangin na naririnig natin. At gayon, dadalhin na tayo ni Jesus sa pinaka-climax ng kanilang pag-uusap. Kung kanina, pinaliwanag niya kung ano ang bagong pagsilang, ngayon sasabihin na niya kung paano ito nagiging posible. Sa puntong ito, direkta ng hinamon ni Jesus Nicodemo. Pero hindi ito pang-iinsulto Isa itong paraan para ipakita na ang problema talaga ni Nicodemo ay hindi yung kakulangan ng informasyon, kundi yung kanyang maling pananaw sa mga bagay na galing sa Diyos. So ano talagang problema? Hindi dahil sa wala siyang alam, ang problema ay yung mismong starting point niya. Nandoon siya sa posisyon ng isang hukom, isang ebalwador, imbes na isang taong handang tumanggap.
Sinusubukan niyang ipagkasya yung katotohanan ng langit sa maliit na kahon ng kanyang pangunawa. At para itama yung pananaw niya, gumamit si Jesus ng isang makapangyarihang kwento mula sa kasaysayan ng Israel. Naalala niyo yung ahas na tanso na itinaas ni Moises sa disyerto? Kung sino man ang tumingin doon ay gumagaling. Sabi ni Jesus, ganoon din daw dapat itataas ang anak ng tao, isang malinaw na pagtukoy sa kanyang krus. Ang pagtingin sa ahas ay nagbigay ng pisikal na buhay. Ang pananampalataya sa anak ng tao ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito na ang pinakamahalagang aral sa buong pag-uusap. Ang bagong buhay, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi nakukuha sa sariling galing o pagsisikap. Hindi ito pinaghihirapan. Nagmumula ito sa isang regalo, isang sakripisyo na kailangan lang nating tanggapin sa pamamagitan ng simpleng pananampalataya. Kaya naman, yung tanong na naiwan kay Nicodemo noong gabing yon ay siya ring tanong na humaharap sa atin ngayon. Mananatili ba tayong tagasuri lang mula sa malayo na sinusubukang intindihin ang mga bagay ng Diyos gamit lang ang sarili nating limitadong lohika? O handa ba tayong tumanggap na parang isang bata at buong pusong yakapin ng isang regalo na hindi man natin lubos na maintindihan pero may kapangyarihang magbigay sa atin ng tunay at walang hanggang buhay?